Nag-headstand siya sa Everest sa -40 degrees. Ang video na yon ang nagpasikat kay Guanjing sa China. Pero ang sumunod niyang akyat sa K2 ay hindi sumikat gaya ng inaasahan. Noong Agosto 2025, narating ni Guanjing ang tuktok ng mabagsik na K2. Mga 900 lang ang nakarating sa puntong yon sa kasaysayan. Saglit na tagumpay iyon laban sa imposibleng hadlang, ngunit nagulat ang lahat sa bundok sa sumunod na nangyari. Pababa, dumaan si Guan sa bottleneck, nalampasan ang Black Pyramid at narating ang tinatawag na mga umaakyat na safe zone. Matapos ang pinakamahirap sa K2, parang hiking trail na lang ang bahaging ito at hindi pa ito ang pinakamalala. 2:30 ng tanghali. Agosto 12, isang batong kasing laki ng bowling ball ang biglang nahulog at tumama sa kanyang ulo. Sa isang iglap, nagtapos sa trahedya ang pag-akyat na nagpasikat sa kanya. Sandali lang, siya ang lakas ng tao, pero sa isa pang iglap, pinapakita ng K2 kung gaano ito kasalbahe at mapanganib.